Mainit na tag-init ng tag-araw, isang araw na di malilimutan sa buhay ko. Hello, ang pangalan ko ay Luningning, 18 taong gulang ako, tubong bayan ng San Pablo, Laguna. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, palaging sabik sa mga lakad lalo na pag may okasyon. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang araw na nagbago ng lahat. Isang araw na puno ng init, tubig, at isang lihim na paraiso na akala ko'y pangarap lang. Lahat ng pamilya namin, kasama ang mga tiyuhin, pinsan, at ilang malalapit na kaibigan, ay nagplano ng isang outing sa isang sikat na talon sa bayan ng Liliw. Tag-init na tag-init, at para sa amin, perfect na araw ito para mag-enjoy sa labas, mag-ihaw, at magpalamig sa malamig na tubig ng talon. Excited na kami ng umaga pa lang. Pagdating namin, ang lugar ay puno ng tao, nagkakaguluhan sa dami ng pumunta. Kailangan pa ni tatay mag-ikot-ikot sa improvised na parking area para makahanap ng bakanteng lugar para sa aming inihaw. Halos malagutan ako sa init, pawis na ang katawan ko habang naghihintay. Habang nakaupo ako sa isang bato malapit sa talon, tinanggal ko ang tsinelas ko, pinapahinga ang mga paa ko. Suot ko ang isang light blue na bikini na bagay sa malinaw na langit sa taas namin. Ang paligid ng talon ay puno ng matatarik at malalaking bato at halos walang bakanteng pwesto kahit para humiga. Kahit na mainit, hindi ako makapag-relax dahil sa dami ng tao. Matapos ang ilang oras ng pagkain at kwentuhan, lumapit si Pablo sa tabi ko. Siya ay kaibigan ng pinsan ko at matagal ko nang kilala, pero bihira lang kami mag-usap. Palagi siyang may ngiti at parang may sikreto sa mga mata. "Huwag ka bang gustong makita ang isang bagay?" Tanong niya habang ipinapakita ang cellphone niya. Nakita niya ito nung nag-research siya tungkol sa lugar. May mga natural pools daw sa itaas ng talon na hindi gaanong dinadayo. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan. Maliit na mga pool ng malinaw na tubig na napapaligiran ng mga bato at mga halaman para itong isang lihim na paraiso. "Ang ganda," sagot ko, pilit na hindi masyadong ma-excite. "Sigurado ka bang kaya nating marating yon? Mukhang delikado yung daan." "Walang problema yan. Kaya natin to," sagot ni Pablo, puno ng kumpiyansa. "Sige, hikayatin natin yung grupo." Tinawag niya ang lahat at kahit na medyo nag-aalangan pumayag naman sila. Ngunit habang naglalakad kami sa matarik at masikip na trail, si Tito tumigil na dahil sa sira-sirang tsinelas. "Susunod na lang kayo," sabi niya nang medyo napapahinga na sa lilim ng puno. Habang papalalim ang lakad, nagsimulang mag-isa ang grupo dahil sa pagod at reklamo. Ang pinsan ko, na hindi talaga mahilig sa mga ganitong lakad, ay umupo na lang sa tabi ng trail at nagsabing babalik siya sa grupo. Sa huli, kami na lang ni Pablo ang natira, magkasama sa isang tahimik na bahagi ng gubat. Continue. Ang tahimik na kagubatan sa paligid namin ay tila sumasabay sa bawat hakbang namin sa makipot na daan. Ako si Luningning, 18 taong gulang, at sa araw na yon, dala ko ang init ng tag-araw sa San Pablo, Laguna, pati na rin ang isang kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisibol sa puso ko. Habang naglalakad kami ni Pablo, napapansin ko ang mga tunog ng mga ibon sa paligid, ang banayad na huni ng tubig na umaagos mula sa ilog malapit sa aming tinatahak, at ang mga dahon na humahaplos sa aming mga braso. Ramdam ko ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa aking likod dahil sa init ng araw. Nilalagpasan namin ang mga sanga at bato, at kahit pagod na ako, hindi ko maiwasang huminga ng malalim para lang ma-appreciate ang kagandahan ng paligid. Hindi ko maikakaila na may kakaibang saya sa bawat pagtingin ko kay Pablo. Palaging may ngiti siya sa labi, at madalas niyang itinatabi ang buhok na nahuhulog sa mukha niya tuwing dumadaan kami sa mga sanga. Ang kanyang mga matay puno ng sigla, parang may lihim siyang gustong ipagsabi. "Hindi ka ba napapagod?" Tanong ko, pilit na naiinip ngunit gusto kong mapansin niya ang aking pagod. "Nako, hindi naman," sagot niya habang nakangiti. "Dahil kasama kita, parang ang lakad ay hindi na mahirap." Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang takbo ng araw. Ang simpleng lakad sa gubat ay nagiging espesyal dahil sa presensya niya. Habang papalapit kami sa itaas ng talon, unti-unting lumalawak ang paligid. Nakikita ko na ang mga malalaking bato na napapalibutan ng luntiang mga halaman. Ang init ng araw ay napapalitan ng malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa itaas, at ang tunog ng talon ay lumalakas habang lumalapit kami. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na pool na parang lihim na lugar sa gitna ng kalikasan.
wala nang ibang tao sa paligid, tanging kami lang. Ang tubig ay kristal na malinaw, nagpapakita ng kulay asul na tila sumasalamin sa langit. Ang ganda, yang sabi ko habang tinatanggal ang tsinelas ko at dahan-dahang nilalapit ang mga paa ko sa tubig. Medyo malamig ito, pero nakakapresko. Si Pablo naman ay nagtanggal ng sapatos at tsinelas, sinubukan ang tubig gamit ang mga daliri niya at ngumiti. Perpekto ang temperatura nito. Tara, lumangoy tayo. Naglakad siya papunta sa tubig at sa isang mabilis na galaw, tumalon siya sa pool. Napatingin ako sa kanya, ang mga buhok niya ay basa na, at ang kanyang ngiti ay naglalarawan ng kalayaan at saya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong tinanggal ang mga tsinelas ko, huminga ng malalim, at tumalon papasok sa pool na parang panaginip lang. Ramdam ko agad ang lamig ng tubig sa balat ko, at nang lumabas ako, natawa ako. Hindi ka ba natakot? Tanong niya habang lumulutang sa tubig, nakatingin sa akin ng may halong pang-aasar. Naku, hindi, sagot ko, kahit na nanginginig ang mga binti ko sa kaba. Kahit medyo delikado, gusto kong maramdaman ito. Naglaro kami sa tubig, ang bawat tawa at kwento ay dumadaloy ng natural, parang matagal na kaming magkaibigan na hindi nagkita. Habang nakaupo kami sa gilid ng pool, pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw na unti-unting nagkulay ng langit ng kulay kahel at rosas. Si Pablo ay kumuha ng maliit na bulaklak na nahulog malapit sa amin at iniikot sa pagitan ng mga daliri niya, tila ba may malalim siyang iniisip. Alam mo, Luningning, sinabi niya, ang tono ng boses niya ay nagiging malambing. Hindi ko inakala na magiging ganito ang araw na ito, na tayo lang magkasama dito. Sa paraisong ito. Napangiti ako, bahagyang nahihiya. Ako rin, sagot ko. Hindi ko inaasahan, pero masaya ako. Sa isang iglap, niabot niya ang kamay niya sa akin. Hindi ko na ito tinanggihan. Hinawakan ko ang mga daliri niya, at para bang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Pablo, ang bulong ng puso ko, continue! Pablo, ang bulong ng puso ko nang mahawakan ko ang kanyang kamay, nararamdaman ang init at tibok ng kanyang palad na tila ba may dalang pangakong hindi mauubos. Ako si Luningning, 18 taong gulang mula sa San Pablo, Laguna, at sa araw na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon na hindi ko inaasahan. Nakangiti siya, yung nangiting may halo ng kabighanian at lambing na palaging nagpapasaya sa akin. Unti-unti siyang lumapit, ang mga matang kayumangginyay nakatuon sa akin ng buong puso. Ang hangin sa paligid namin ay tila humupa, ang mga dahon ay hindi na gumagalaw, at ang tanging tunog ay ang mahinang bulong ng talon sa likod namin. Hindi ko mawari kung ang mundo ba ay gumalaw, o ako lang ang gumalaw nang dahan-dahan siya'y yakapin. Hindi ito yung simpleng yakap na nagagawa mo sa mga kaibigan, kundi yung yakap na puno ng pangako at mga damdaming matagal nang itinago. Napawi ang lahat ng kaba ko nang maramdaman ko ang init ng kanyang mga labi na dahan-dahang sumalubong sa akin. Ang halik namin ay malambing at puno ng kahulugan, parang isang lihim na kwento na ngayon lang namin na ibabahagi. Parang tumigil ang oras at kami lang ang umiiral sa mundong ito. Nagtagal kami sa tubig, pinaglaruan ang bawat sandali habang ang araw ay nagtatapos na sa likod ng mga bundok. Ang mga kulay ng langit ay naghalo-halo, kahel, rosas at dilaw na bumubuo ng perpektong eksena para sa aming munting mundo. Ang lugar na ito, napabuntong hininga ako, pinagmamasdan ng paligid, parang para lang talaga sa atin. Ngumiti siya at may tinatago sa mga mata. At ang araw na ito, Luningning, ay simula pa lang ng isang bagong kwento. Habang naglalakad kami pabalik sa trail, hawak ko pa rin ang kamay niya. Ramdam ko ang tibok ng puso namin na parang nagsasabay sa bawat hakbang. Ngunit may naramdaman akong kakaiba, isang pakiramdam na may hindi pa nasasabi, isang lihim na nagtatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Continue. Mainit ang araw at malakas ang agos ng tubig, pero ramdam ko na ang bawat hakbang namin ni Pablo ay may dalang kakaibang kaba. Ako si Luningning, 18 taong gulang mula sa San Pablo, Laguna, at sa gabing iyon, hindi ko maiwasang isipin na ang araw na ito ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay ko. Habang bumababa kami mula sa natural pool,
Hawak ko pa rin ang kamay ni Pablo, pero sa likod ng ngiti niya ay may lihim na hindi niya sinasabi. Napapansin ko rin na tila nagiging seryoso ang tingin niya sa akin, na para bang may iniisip na hindi niya kayang ipahayag. Napahinto siya bigla sa gitna ng trail at humarap sa akin ng diretsyo. "Luningning, may kailangan akong sabihin sa'yo," ang sabi niya, ngunit parang nahihirapan siyang magpahayag. Napatingin ako sa kanya ng malalim, hinihintay ang mga salitang magbabago ng lahat. Pero bago siya makapagsalita ulit, may narinig kaming mahinang pag-uusap mula sa likod ng mga puno. "Anong nangyayari?" tanong ko. Nag-aalala na baka may ibang tao sa paligid na makakarinig sa amin. Lumapit siya sa akin ng mas malapit, ang kanyang hininga ay mainit sa aking pisngi. "Hindi tayo nag-iisa dito," sabi niya, may halong kaba at pangangaligkig. Bigla naming naramdaman ang presensya ng iba, parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa kadiliman ng gubat. Ang tahimik na paligid ay biglang naging puno ng tensyon, at ang aming munting paraiso ay tila naging isang entablado ng mga lihim na hindi dapat matuklasan. Napatingin kami sa paligid habang unti-unting lumalapit ang mga anino sa amin, at ang aming mga puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. "Pablo, ano ba to?" bulong ko, halos hindi na ako makapaniwala sa nangyayari. Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman kong may humawak sa aking balikat mula sa likod, isang kamay na malamig at matatag, na tila ba nagbabanta na sirain ang aming sandaling kapayapaan. "Continue." Bigla akong napatigil ng may malamig na kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod, habang ang puso ko ay parang gustong tumalon sa dibdib. Ako si Luningning, 18 taong gulang mula sa San Pablo, Laguna, at sa araw na iyon, ang tila payapang gabi ay biglang naging puno ng pangamba. Lumiko ako ng dahan-dahan, at ang nakita ko ay si Tito Rico, na may matinding tingin sa amin ni Pablo. "Ano ba tong ginagawa niyo rito? Hindi kayo dapat narito?" ang sabi niya. Halos may galit ngunit may halong pangamba. Napatingin kami ni Pablo sa isa't isa, hindi kami makapaniwala na siya ang tao na naghahanap sa amin. Alam naming may dahilan siya, pero hindi namin akalain na magiging ganito ang takbo ng gabi. "Pasensya na po, Tito," sabi ni Pablo, pilit na kalmado. "Hindi namin alam na ipinagbabawal pala dito ang pagpunta." "Hindi ito basta-basta," nagbabala si Tito, tumingin sa paligid para siguraduhing walang ibang nakakarinig. "May mga delikadong bagay sa itaas ng talon, mga bagay na hindi dapat makita ng mga hindi nakakaalam." Naramdaman kong tumigil ang hininga ko. Ano bang mga bagay ang tinutukoy niya? Habang pinagmamasdan namin si Tito, unti-unti siyang lumapit at may dala siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. "Ito ang gamit ko para sa mga bisitang hindi sumusunod sa patakaran," wika niya, at ang mga mata niya ay tila may itinatagong lihim. Napaisip ako kung ano ang mga patakarang ito at bakit kami napasok sa isang lugar na bawal. Ang gabi ay nagiging mas malamig at ang hangin ay tila humahaplos sa amin na may dalang babala. "Pablo, ano ba talaga to?" tanong ko, hawak pa rin ang kanyang kamay ng mahigpit. Ngunit bago siya makasagot, biglang may mga ilaw na naglitawan mula sa gubat at mga tinig na malalapit na. Parang may paparating na grupo na hindi namin kilala. Ang mundo namin sa paraisong ito ay biglang naging isang laro ng taguan at ang bawat hakbang namin ay maaaring magdala ng panganib. "Continue." Hindi ko lubos akalain na darating ang ganitong pangyayari sa araw na iyon. Ako si Luningning, 18 taong gulang, at sa tahimik na gilid ng talon sa bayan ng Liliw, Laguna, ay biglang napuno ng tensyon ang hangin. Ang malamig na kamay ni Tito Rico sa aking balikat ay parang paalala na ang lugar na ito ay may mga lihim na hindi basta-basta nalalaman ng marami. Habang papalapit ang mga ilaw at tinig mula sa gubat, ramdam ko kung paano bumilis ang tibok ng puso ko. Nakatingin ako kay Pablo, na tila rin ay naguguluhan at nag-aalala. Ang dating saya at kalayaan na naramdaman namin ay napalitan ng takot at pagdududa. "Pablo, ano kaya ang ibig sabihin ni Tito? Ano ba ang mga delikadong bagay na tinutukoy niya?" Bulong ko, halos hindi ko maipaniwala na nangyayari ito sa amin. Napailing siya at tumingin sa paligid. "Hindi ko rin alam, pero sigurado akong may mga bagay na hindi natin dapat galawin," sagot niya, hawak pa rin ang kamay ko ng mahigpit. Siguro kaya siya nag-aalala ay dahil alam niya ang mga panganib dito. Habang lumalapit ang mga tinig, napansin naming may mga anino ng mga tao na sumusunod sa amin sa gilid ng gubat.
Hindi kami sigurado kung kaibigan ba sila o kalaban. Ang mga mata namin ay nakasunod sa bawat galaw at kilos ng mga ito. Parang gusto nilang harangin tayo. Sabi ni Pablo, medyo nag-aalala na. Pilit kong pinanatag ang sarili ko. Kailangan nating magdesisyon kung ano ang susunod na gagawin. Ayoko na umabot sa gulo, lalo na't nandito tayo sa lugar na ito na parang lihim na paraiso. Napuno ng kaba ang bawat segundo at habang kami nag-iisip, naalala ko ang mga ngiti at tawa namin ni Pablo kanina pa, kung sana'y bumalik ang mga sandaling iyon at kalimutan ang takot na bumabalot sa amin ngayon, ngunit ang realidad ay iba. Ang araw na puno ng init at saya ay unti-unting nagiging gabi ng pangamba at hindi inaasahang paglalakbay. Continue. Hindi ko inakalang ang araw na puno ng saya at ligaya ay mauuwi sa ganito, sa isang gabi na puno ng lihim, takot at hindi inaasahang pangyayari. Ako si Luningning, 18 taong gulang mula sa San Pablo, Laguna, at sa gitna ng malalim na gubat sa likod ng talon sa liliw, naramdaman ko na parang may mga matang nagmamasid sa amin na may masamang balak. Habang papalapit ang mga anino at mga tinig sa amin ni Pablo, biglang lumabas mula sa mga puno si Aling Minda, ang matandang tagapangalaga ng lugar. Nakasuot siya ng mahabang puting saya at simpleng blusa na tila ba dumating mula sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng karanasan at lihim na hindi madaling maunawaan. Hindi niyo dapat nilapitan ang lugar na ito, ang sabi niya, na may tinig na malakas at matatag. Maraming taon na naming binabantayan ang pool na ito at ang mga lihim nito. Hindi ito para sa mga dayuhan o mga hindi handang harapin ang mga nangyayari rito. Napatingin kami ni Pablo sa isa't isa, hindi makapaniwala sa biglaang pagdating ni Aling Minda. Ano pong mga lihim ang tinutukoy niyo? Tanong ni Pablo, pilit na kalmado. Ngumisi ang matanda, ngunit ang ngiting iyon ay may halong babala. May mga kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng tubig na iyon, mga espiritu na nagbabantay sa pool para hindi ito madaig ng mga taong walang paggalang sa kalikasan. Habang nagsasalita si Aling Minda, naramdaman kong lumalamig ang hangin, parang may malamig na hininga na dumaan sa aming paligid. Napatingin ako sa tubig, na dati ay kristal na malinaw, ngunit ngayon ay tila may mga aninong gumagalaw sa ilalim nito. Hindi niyo dapat tinawid ang hangganan, dagdag pa niya. Dahil ang bawat hakbang niyo rito ay nagpapakilala na kayo ay bahagi na ng isang kwento na hindi madaling matapos. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga salitang iyon. Ang araw na puno ng saya ay biglang naging isang pagsubok, isang laban sa mga bagay na hindi namin lubos na nauunawaan. Si Pablo ay hawak pa rin ang kamay ko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno rin ng pag-aalala. Luningning, kailangan nating magdesisyon, manatili ba tayo dito o bumalik na sa grupo? Ang tanong niya ay parang isang malalim na bangin na kailangang tawirin, ngunit ang sagot ay hindi ko pa alam. Continue. Hindi ko inaasahan na ang araw na puno ng saya ay mauuwi sa ganito, sa isang gabi ng misteryo at takot. Ako si Luningning, 18 taong gulang mula sa San Pablo, Laguna, at habang nakatayo kami ni Pablo sa tabi ng malakristal na pool, naramdaman kong unti-unting lumalalim ang dilim at kasabay nito ang hiwaga ng lugar. Pagkatapos magsabi ng babala ni Aling Minda, napatingin kami ni Pablo sa isa't isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at kaba, ngunit may halong pagtitiwala pa rin sa akin. Ano ba ang dapat nating gawin, Luningning? Lumabas na ba tayo? Tanong niya, ngunit sa boses niya ramdam ko ang pag-aalinlangan. Hindi ko rin alam, sagot ko, habang pinagmamasdan ang tubig na parang may buhay. Nakita ko ang mga anino na tila sumasayaw sa ilalim ng tubig at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng kakaibang tunog, parang bulong ng mga tinig na hindi namin naririnig dati. Habang nag-iisip kami, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng mga bato. Nakatitig kami sa direksyon ng ingay at doon namin nakita ang isang maliit na nilalang na kulay berde at may mga pakpak na kumikislap sa liwanag ng buwan. Para itong isang diwata o engkanto na matagal nang nawawala sa mga kwento ng aming mga lolo't lola. Hindi kami dapat nandito, sabi ni nilalang, may tinig na mahina ngunit malakas ang dating. Ang lugar na ito ay sakop ng mga espiritu na nagbabantay sa kalikasan. Ang pagpasok ninyo ay nagdudulot ng balanse na maaaring mabago.
Natatakot kami, ngunit may halong pagkamausisa. Si Pablo ay lumapit dahan-dahan sa maliit na nilalang at sinabi, "Paano kami makakatulong? Paano namin maibabalik ang balanse na inyong sinasabi?" Tumango ang maliit na diwata at nagsalita, "May isang lihim na kailangang tuklasin. Isang bagay na nawala mula sa pool na ito at kung hindi ito maibabalik, ang lugar ay magdaranas ng matinding kapahamakan. Nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa amin. Ang araw na iniisip naming magiging isang simpleng adventure ay naging isang kwento ng hiwaga, pagmamahal at pagtatanggol sa kalikasan." "Handa kami," sabi ko, at si Pablo ay sumang-ayon. Alam naming ang susunod na hakbang ay hindi madali, ngunit ito ang aming tadhana. Continue. Hindi ko inakala na ang isang simpleng paglalakad sa likod ng talon ay mauuwi sa ganito, isang pakikipagsapalaran na puno ng hiwaga, takot at pangakong kailanmay hindi malilimutan. Ako si Luningning, 18 taong gulang mula sa San Pablo, Laguna, at sa gabing iyon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin habang pinagmamasdan ko ang malakristal na tubig sa harap namin. Ang maliit na diwata na aming nakilala ay tila nagdala ng isang mensahe na kailangang tugunan. Ang balanse ng kalikasan ay nakasalalay sa isang lihim na nawala mula sa pool, isang bagay na hindi namin panalalaman kung ano, ngunit kailangang maibalik. Habang kami ni Pablo ay naglalakad sa makipot na daan, unti-unting lumalalim ang gabi at ang paligid ay nagiging mistikal. Ang mga dahon ay kumikislap sa sikat ng buwan, ang mga ibon ay tahimik, at ang hangin ay may dalang kakaibang tunog na parang mga bulong mula sa mga espiritu ng gubat. "Luningning, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang araw natin," sabi ni Pablo, hawak ang kamay ko ng mahigpit. "Ngunit nandito tayo ngayon at kailangan nating harapin ito ng magkasama." Napangiti ako kahit napuno ng kaba. "Oh Pablo, hindi ko rin inaasahan pero hindi kita iiwan." Sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang paglakas ng aming pagkakaugnay, higit pa sa simpleng pagkakaibigan, higit pa sa mga simpleng sandali ng saya. Parang ang lahat ng nangyari ay inihanda para sa amin. Ngunit sa gitna ng kagandahan at hiwaga ng gabi, naramdaman ko rin ang panganib na nakapaligid. Ang bawat anino ay parang may lihim at ang bawat tunog ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi pa namin nalalaman. Ang kwento namin ay hindi pa tapos, bagkus ito ay nagsisimula pa lamang. Ang paglalakbay para mahanap ang nawalang lihim ay magdadala sa amin sa mga lugar na hindi pa namin nararating at makakaharap kami ng mga pagsubok na susubok sa aming tapang at pagmamahalan. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip na tila hindi ko gustong magising. Ngunit sa likod ng lahat, naroon ang isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang lihim na ito at paano namin ito mahahanap? Continue. Habang unti-unting lumalalim ang gabi at ang buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga, ramdam ko ang buong mundo na tila nakatuon lamang sa amin ni Pablo. Ako si Luningning, 18 taong gulang, at sa gabing iyon sa likod ng talon sa Liliw, Laguna, ang bawat sandali ay puno ng hiwaga at pangakong hindi pa namin lubos na nauunawaan. Hawak ko pa rin ang kamay ni Pablo at sa kabila ng lamig ng gabi, init ang bumabalot sa puso ko. Isang init na nagmumula sa pagkakaintindihan at bagong damdamin na unti-unti naming tinatanggap. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga titig, isang malalim na misteryo ang patuloy na bumabalot sa amin. Ang maliit na diwata, ang babala ni Aling Minda, at ang mga lihim ng pool ay tila bahagi lamang ng isang mas malawak na kwento, isang kwentong puno ng magic, panganib at pag-ibig. Habang naglalakad kami pabalik sa lugar ng aming mga kasama, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala namin. Hindi ito basta-basta adventure na tulad ng dati. Ito ay isang misyon na kailangang tapusin. Ngunit bago kami tuluyang makabalik, may isang anino na mabilis na dumaan sa aming likuran. Napatingin ako, ngunit wala nang bakas ng anumang tao. Ngunit ang pakiramdam ng presensya ay nanatili at ang tanong sa isip ko ay lalong tumindi. Sino o ano ang sumusunod sa amin?
Pablo ay napatingin rin sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit sa kanyang mga labi ay may determinasyon. Hindi pa tapos ang kwento natin, Luningning. Marami pa tayong kailangang tuklasin. At sa mga sandaling iyon, habang ang gabi ay bumabalot sa amin, alam kong ang aming buhay ay di na magiging tulad ng dati. Ang araw na ito ay simula pa lamang ng isang kwento na puno ng lihim, pag-ibig at mga pagsubok na susubok sa aming tapang. Ano kaya ang susunod na kabanata? Ano ang lihim na misteryo na naghihintay sa amin sa likod ng mga anino? Ang sagot ay naghihintay at kami ay handang harapin ito, magkasama, sa bawat hakbang ng aming paglalakbay.